Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Isa sa mga madalas pong ikahiya at ilihim ay ang issue ng pagkabaog or infertility sa mga lalaki. Kaya naman po para bigyan tayo ng linaw at kaalaman tungkol dito, makakasama natin ang ating paboritong resident morning doctor na si Dr. Chard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dins! Morning! Happy Monday and Happy good Monday. morning din po mga kapatid. Para po linawin ang mga dahilan at mga solusyon sa kondisyong ito, makakasama natin ang urologist na si Dr. Mark Brian Roa. Good morning, Doc Mark. Good morning. Good Doc morning Mark, po. good morning. Yes, Maraming good morning salamat po sa pag-ising ng maaga. Thank you. Magandang usapin ito. Maraming mga kalalakihan at kababaihan din ang nanonood. Totoo Dahil yan, Mommy Dims. isa ito sa mga bagay na usually tabu or ibig sabihin hindi Yes. gustong pinag-uusapan ng lahat. Pero kailangan pag-usapan lalo Yes. na if you plan to have a family, mag-aasawa ka, at That's gusto true. niyo magkapamilya. Doc, And marami din tayong mga kapatid na hindi pa nabibiyayaan ng anak. At isa sa dahilan nito ay yung pagiging baog. Pero hindi lang yan sa babae, pwede din yan sa lalaki. Ngayon, ang tanong ko, Doc Mark, unang-una, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkabaog sa lalaki? Well, ang pagiging baog, no, kung sinabi nating baog ang isang lalaki, if we look at the WHO definition, ito ang kakulangan ng kakayahan ng isang lalaki na makabuntis ng partner after mahigit isang taon na regular at unprotected sex. Isang taon. Yes. So, ibig sabihin, Doc Mark, kapag less than 1 year, hindi pa natin pwedeng sabihin na baog ang isang lalaki. Well, kung medyo may duda na ang couple, pwede na silang magpa-test. But we highlight yung isang taon because may mga patients kasi or couples na pumupunta sa amin beyond 3-5 years saka sila magkokonsulta. So, yun yung cut-off talaga. okay, kumbaga parang yun yung taon na may indication na maaari Yes. kang maging baog. Pwede rin Yes. namang hindi, pero Pwede rin maaari. hindi. No? Yes. Dok, ano-ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nababaog? If we classify, pag classify natin, meron kasing possibility na baka may hormonal problem, okay, tulad ng mababang testosterone, meron din yung pinaka-important na malaman natin ng mga audience natin is yung varicocele. It's actually ang pinaka number one cause ng male infertility sa buong mundo. No? Okay, meron din yung mga problem sa anatomy tulad ng mga baradong daanan ng semilya, okay? O kaya mga infection sa prostate o kaya sa testicles. Or kunyari may epekto ng previous trauma o kaya surgery doon sa bandang testicles. Okay. Kaya napaka-importante magpa-check up na agad. Agree. Yes, Oo. agree. Pero Doc, eto naman, may mga senyales bang dapat bantayan para malaman kung baog nga ba ang isang lalaki? Madalas walang senyales ito eh. Usually asymptomatic. Pero sa mga mild symptoms, pwedeng, for example, may hormonal imbalance, makikita na mas maliit ang testicles or bayag ng isang lalaki compared sa normal. No? O kaya mababa or walang volume or walang semen, walang lumalabas during ejaculation. No? Or for example, merong unexplained na erectile dysfunction. Kasi importante rin yung delivery ng semilya papunta dun sa partner. So, ito yung mga subtle signs siguro na pwedeng bantayan ng ating mga pasyente. Oo. At dahil dyan, Doc, meron daw bang mga gamot o di naman kaya mga paraan na pwedeng gawin ang mga kalalakihan para mapataas ang bilang o kalidad ng kanilang semilya? Yes, kung natural ang mga natin, gusto natin, merong mga sapat, like for example, healthy lifestyle, yan yun. At meron din mga supplements na pwedeng ibigay, usually available sa market, piniprescribe ito ng mga doktor. But for mga identified causes, like for example, varicocele, dapat inooperahan ito. Okay? Surgery ang sagot dyan because it's the only way na makorek yung varicocele. Kung hormonal ang problem naman, usually, kinokorek yung hormones. Okay? So, usually ba, does it, kumbaga parang guarantee you kapag yung varicocele mo ay na-operahan, may guarantee ba, Doc, na maaaring maayos yung pagkabaog mo? Unless, siguro meron kang iba pang simptomas, no? Pero kung wala, pwede ba? Magandang tanong yan, no? Because ang varicocele ay hindi parating 100% assurance na mag-i-improve yung fertility. In fact, if you look at statistics, mga about 30 to 60% yung chance na mag-improve lang ang fertility pag naoperahan ang varicocele. Pero kung hindi mo naman siya gagawin,
walang nangyari. Oo, walang, kumbaga parang added lang. Yes, Just in case yes, lang, para to rule it out, kumbaga, Yes, Doc. yes. Oo. Kaya dito na din pumapasok, Mami Dims, yung sinasabi namin palagi na napaka-importante na magkaroon ng healthy lifestyle. Yes. Dahil prevention is always better than Yes, cure of course, talaga. Tapos eto naman, Doc, paano naman natin maiiwasan ang pagkabaog? Well, like nabanggit mo, Doc, of course, healthy lifestyle. Yes. Ang kailangan, iwasan na ang paninigarilyo, yung mga alak, okay, illicit drugs, but of course, pati yung anabolic steroids or yung mga nagsi-steroid therapy. Kapag eto ba yung nag-gym, Doc? Well, yes, because nakakasama ito. Nagkakaroon ng hormonal imbalance pag nagte-take tayo ng mga ganitong supplements. No? So, importante na iwasan din yung mga matagalang exposure sa init because importante yung parang thermoregulation tinatawag doon, no? Sa testicles para optimum yung condition para mag-produce ng sapat na sperm, healthy sperms. Right. O, diba, Doc, ang dami na nating napag-usapan. And you know what, ito yung lagi ko sinasabi na mga bagay na kadalasan hindi napapag-usapan sa bahay. At I'm sure yung mga kapatid nating nanonood ngayon, naku, parang kailangan ko atang magpa-check kasi kadalasan, when you don't see it often, you Yes. don't have it checked. Diba, Yes, Doc? yes. And isa ang reproductive, usually natin, health natin, ang laging natitake for granted. Kasi akala natin, sugar lang, Yes. cholesterol Yes, lang, and ngayon, mental health. Pero ang reproductive health should also be taken care of. That's Doc, true. Doc Mark, we want to ask any social media accounts that you do or ang mga clinic po ninyo, saan po kayo pwedeng mahanap? Mahanap po nila ako sa South kasi ang practice ko po, so they can come and see me at Asian Hospital and Medical Center, sa Healthway Qualimed Santa Rosa, and at Calamba Medical Center. For the socials, meron akong Facebook page, it's Urologist Mark Brian S. Roa. Oo, ang ganda, Doc Mark. Maraming salamat Thank you. po. Thank you po for sa being pag-imbita. here. And sana hindi ito ang last time na pagpunta po ninyo. Yes, ha? hopefully. Nag-enjoy ka ba, Doc Mark? Oo, medyo kinabahan ko si Don't worry about it. Maraming mga kapatid natin na nagpapasalamat at gumising ka Yes, maaga at madaming today. natuto ngayon. Oo, Sana, to sana help po, us be sana po. aware of this. Maraming salamat, Dr. Mark Brian Roa, and of course, our favorite, Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.